Hindi lahat ng probinsyang tahimik ay ligtas. Minsan, ang katahimikan ay hudyat ng matagal ng tinatagong sigaw ng kaluluwa. Aaminin ko, hindi ko inaasahan ang pagbabagong hatid ng bakasyon kong to. Akala ko'y makakapahinga ako mula sa pagiging albularyo sa Maynila. Akala ko'y makakatulog ako ng mahaba, malayo sa mga sigaw ng pasyente, sa amoy ng langis, at sa bigat ng mga lihim na ipinapamana ng dugo. Pero mali ako. Sa halip na kapahingahan, dinala ako ng kapalaran sa isang bayan na tila kinain na ng gabi. Bago ko ituloy ang kwento, huwag niyong kalimutang mag-subscribe kung gusto niyo ng mga kwentong totoo, pero mas nakakatakot pa sa imahinasyon. Hindi to basta gawa-gawa, pinasa to sa dugo namin. Ang pangalan ko ay Lira. Ako ay isang albularyong minana ang kaalaman mula sa aking lola, si Aling Sabel ng Pasig, na kilalang mangtatawas at manggagamot ng mga espiritu. Pero hindi ako gaya niya. Ako'y mas moderno, mas palaban, pero minsan, mas duda rin sa sarili. Noong isang linggo, inimbitahan ako ng kaibigan kong si Maita na magbakasyon sa kanilang probinsya, Baryo Langit sa Capiz. Oo, Capiz. Oo, yung lugar na palaging pinagbibintangang pugad ng mga aswang. Ay nako, hindi totoo yan, sabi ni Maita habang nakasakay kami sa van. Tsismis lang yan. Lahat ng luma, tinatawag agad na demonyo ng mga taga-syudad. Pero habang palalim kami ng palalim sa baryo, ramdam kong may kakaiba. Ang hangin, parang may halong abo. Ang mga bahay tahimik, parang may pinapanood na hindi nakikita. Ang mga matatanda, nakatitig sa akin, para bang may alam sila na hindi ko pa natutuklasan. Pagkarating namin, sinalubong kami ng nanay ni Maita, si Aling Nena. Mahina ang boses niya pero matalim ang mga mata. Ikaw ba si Lira? Tanong niya. Walang ngiti. Tumango ako. Bakit mo dinala ang batang to rito? Tanong niya kay Maita pero hindi ko alam kung seryoso o natatakot siya. At doon ko napansi. May batong itim sa harap ng bahay nila. Inukit ang hugis buwan, may patak ng pulang kandila sa gitna. Hindi iyon ordinaryo, isa iyong paminsang pantaboy, pero pantaboy sa alin. Kinabukasan, may tumawag sa akin mula sa likod ng bahay. Isang boses, malamig, mahinahon. Albularyo ka, di ba? At mula sa dilim ng kakahuyan, may aninong papalapit. Napatigil ako, ang boses na yon. Hindi boses ng bata, hindi rin matanda, parang wala sa edad. Malamig, parang ihip ng hangin na galing sa bukana ng kuweba. Napalunok ako pero hindi ko pinahalata kay Maita na may narinig ako. Baka isipin niya ay paranoid lang ako o mas masama, marunong akong matakot. May tao ba sa likod? Tanong ni Maita habang inaayos ang banig namin sa sahig. Wala, siguro alaga niyo lang yung manok, palusot ko. Pero ang totoo, nakita ko ang bakas ng paa sa lupa. Maliit, tila babae, pero hindi mukhang sariwa ang hakbang. Para bang paulit-ulit lang siyang umiikot sa lugar. Lumipas ang gabi, pero hindi ang kaba ko. Nagdasal ako, kumuha ng langis na dala ko palagi sa bulsa, at pinahira ng pulsuhan ko. Gawi ko yon mula pa pagkabata, sabi ni Lola. Pag nanlalamig ang paligid pero hindi malamig ang hangin, may hindi nakikitang kasama. Kinabukasan, ginising ako ni Aling Nena. Lira, may humahanap sa'yo, dyan sa may tabing ilog. Sabi, ikaw lang daw ang pwedeng kumausap sa kanya. Napakunot noo ako. Sino po? Hindi ko kilala, pero di ko siya pinapasok. Naramdaman kong hindi siya dapat makapasok. Sumama ang loob ko agad. Walang nagpapakilala, pero gusto akong makita. Tumayo ako, binihisan ang sarili ko ng simpleng duster at bitbit ang maliit kong boteng may langis, asin at buntot pagi, kombinasyon ng pananggalang. Pagdating ko sa tabing ilog, may babae. Mahaba ang buhok, nakaputing duster, pero putik-putik ang laylayan. Hindi siya mukhang taga rito. Tila hindi rin siya galing sa panaginip. Parang galing siya sa lugar na mas luma pa sa alaala. Ako si Iska, sabi niya. Hindi ako kaaway, pero may kailangan kang malaman. Napatingin ako sa paligid. Walang ibang tao. Ang ilog, parang tumigil ang agos.
Parang hinintay ang pag-uusap naming dalawa. Lira, bulong niya, may aswang sa bayan na to, pero hindi sila ang problema. Ang problema, ang nagtatago sa inyo sa loob ng bahay. Tumindig ang balahibo ko. Anong ibig mong sabihin? Bago siya sumagot, tumingin siya sa likod ko. Bigla siyang nawala. Parang usok. Paglingon ko, si Aling Nena, nakatayo sa likod ko. Hawak ang isang mangkok ng malamig na bigas. Ay, nahanap mo na pala si Iska, bulong niya. At ngumiti siya, pero hindi ngiti ng lola. Ngiti yon ng nilalang na matagal nang hindi tumatawa gaya ng tao. Hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot, ang biglang pagkawala ni Iska o ang katotohanang kilala siya ni Aling Nena. Matagal nang wala si Iska, bulong ni Aling Nena habang iniabot sa akin ang mangkok ng bigas. Pero kung kinausap ka niya, ibig sabihin, pinili ka na. Pinili? Para saan? Hindi ko agad maiproseso. Tumango na lang ako bilang paggalang, pero ramdam ko ang panlalamig ng palad ko. Ang laman ng mangkok ay ordinaryong bigas, pero may halong mga tuyong dahon at isang itim na bato. Kulay alkitran, makinis at mukhang pinakintab ng dugo. Kainin mo ito bago magdilim, sabi niya. Pananggalang. Ano po to, Tia? Anong ko? Hindi ba't pang taboy ang mga ganito? Bakit ko kakainin? Ngumiti si Aling Nena pero malamlam. Hindi lahat ng gwardya'y nakatayo sa labas ng pinto. Minsan kailangan nilang nasa loob ng katawan mo. Hindi ko na naitanong ang ibig niyang sabihin. Bigla siyang lumakad palayo, papunta sa kubo sa likod ng bahay. Naiwan akong hawak ang mangkok at ang damdamin ng panibagong bigat para bang may misyon ako na hindi ko naman hinihingi. Pagbalik ko sa loob, tahimik si Maita. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa bintana. Si Iska bang kinausap mo? Tanong niya bigla, hindi man lang lumingon. Bakit mo alam? Balik kong tanong. Napapanaginipan ko siya tuwing may dumarating na albularyo. Isa lang daw ang makakaligtas sa baryo. Hindi niya sinasabi kung sino, pero palagi kang kasama sa panaginip ko nitong 3 gabi. Napaupo ako sa tabi niya. Hindi ba't sabi mo'y chismis lang ang mga aswang dito? Yun ang akala ko, mahinang sagot niya. Pero noong isang gabi, nakita ko ang tatay ko. Patay na siya, di ba? Pero nagsasalita siya sa akin. Sabi niya, huwag na raw akong maniwala kay nanay. Hindi na siya tao. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang hangin kumikilos na naman. May usok na umaalimbukay mula sa kakahuyan at may mababang boses na tila nananawagan. Lira, sabi ng hangin. Lira, simulan mo na ang pagbukas. Bigla, may lumipad na itim na anino sa labas ng bintana. Isang tiktik, dumapo ito sa bubong. Ang mga kuko humihiwa sa yero. At mula sa kisame nagsimulang tumulo ang patak ng malamig na dugo. Hindi ako nakagalaw agad. Ang patak ng dugo mula sa kisame ay mabagal, tila sinasadya ang bawat pagbagsak. Plak, plak, plak. Umabot ito sa mangkok ng bigas sa kamay ko. At agad itong kumulo. Walang apoy, walang init, pero umuusok ito. Parang niluluto ng isang puwersang hindi galing sa mundong ito. Lira! Bulong ni Maita nanginginig. May tiktik sa bubong. Tumango ako, dahan-dahang kinuha ang buntot pagi sa loob ng bayong ko. Nilagyan ko ito ng langis at asin, tapos pinahid sa palad ko. Tinuruan ako ni Lola na, pag may nilalang sa paligid, huwag mong ipakita ang takot. Dahil ang aswang hindi lang nagugutom sa laman, lalo silang naaakit sa takot na hindi mo binibitawan. Lumapit ako sa pintuan, marahan kong binuksan at tumambad sa akin ang dilim. Ang liwanag ng buwan ay parang nawawala sa harap ng bahay, tulad ng hinihigop ng aninong nagtatago sa bubong. Pagtingin ko sa taas, wala na ang tiktik, pero ang bubong may bakas ng kuko. 5 linya, mahahaba, mula kisame hanggang silong. Parang sinadyang ipaalam na kaya niyang pumasok kahit kailan niya gusto. Hindi ito simpleng pagbisita, bulong ko sa sarili.
Sinusubukan nila ang lakas ko. Bumalik ako sa loob. Umupo ako sa harap ni Maita. Binigay ko sa kanya ang kalahati ng langis at asin. Kapag may narinig kang umuungol o humahagik-gik sa gabi, huwag kang lalabas. Kahit anong mangyari, kahit ako pa ang marinig mong tumatawag, huwag kang gagalaw. Tumango siya pero bakas ang takot sa mata. Lira, may hindi pa ako nasasabi. Anong hindi mo nasabi? Tanong ko, kabado. Nung isang linggo, may batang babae na nakita sa may ilog. Sabi nila nawawala raw, pero sa panaginip ko, siya raw ang bagong alay. At sabi niya, ikaw ang pumalit. Nanlamig ang batok ko. Papalit saan? Sa susunod na bantay ng itim na bato, sagot niya. Isang albularyo sa bawat salinlahi. At kung tatanggihan mo, kukuha sila ng kapalit, buntis o bata. Bago ko pa maitanong kung sino ang sila, biglang bumukas ang bintana. May matandang lalaki sa labas, nangingitim ang mga mata at ang balat niya'y parang tuyong dahon. Nakasuot siya ng lumang barong pero may amoy ng lupa't patay na hayop. Lira, anya, oras na ng pagsubok, tumindig ang lahat ng balahibo ko. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling pero ang pakiramdam ko, hindi siya naglalakad sa lupa. Parang dinala siya ng hangin o isinuka ng gabi. Nakatayo siya sa ilalim ng punong duhat at kahit wala namang ihip, ang mga dahon ay kumakaluskos na tila lumuluhod sa kanyang presensya. Lira, ulit niya, mas mababa na ngayon ang boses. Bantay ka na ngayon, dumating na ang oras ng pamana. Hindi ako sumagot, hindi pa ako handa, hindi ako sumang-ayon. Ang alam ko lang, pumunta ako rito para magbakasyon, hindi para maging tagapagmana ng isang sumpa. Napansin kong may dala siyang supot na bayong at sa loob nito may gumagalaw, maliit, parang sanggol. Pero ang liwanag ng buwan ay tumama sa isang bahagi nito, hindi ito balat ng tao. Maita, sigaw ko, kunin mo yung asin! Tumakbo siya agad sa kusina at ako naman, mabilis kong nilabas ang ikalawang buntot pagi na tinahi ni Lola sa ilalim ng bayong ko. Pinaikot ko ito sa hangin, sabay dasal sa lumang orasyon. Sa ngalan ng liwanag at lakas ng kalikasan, layuan ang hindi pinatawag, huwag kang lalapit. Biglang umatungal ang matanda, isang halinghing na parang pinaghalo ang iyak ng sanggol at sigaw ng hayop. Napaatras siya, pero hindi dahil sa takot. Umusok ang katawan niya, hindi sa apoy kundi parang tinutunaw siya ng mismong hangin. Mali ang tinanggihan mo. Bulong niya bago siya tuluyang mawala sa ulap ng usok. Pagbalik ni Maita, nanginginig ang kamay niyang may hawak na platito ng asin. Wala na siya, bulong ko. Pero babalik yun at hindi na mag-isa. Huminga ako ng malalim, pero hindi pa tapos ang gabi. Ilang saglit pa, may maririnig kaming kaluskos sa bubungan ulit. 1, 2, 3, parang may dumadapo. Isa-isa, parang tinatawag ang mga kasama. Maya't maya, may maririnig kaming ungol, mababang boses ng babae, kumakanta ng lullaby sa wikang hindi ko maintindihan. Lira, sabi ni Maita, halos pabulong. May nakita akong mga mata sa ilalim ng bahay, pula, at ang mga kuko nila, parang hinuhukay ang sahig. Lumapit ako sa bintana at inusog ang tabing. Sa labas, may mga nilalang na gumagapang sa lupa. Hindi ito tao, hindi rin hayop. Tapos, may tumingala sa akin. Mukha ng bata, ngiti, itim ang gilagid, at ngumanga siya, walang dila. Napaatras ako mula sa bintana, hindi dahil sa itsura ng nilalang, kundi dahil sa naramdaman kong may connection kami. Hindi ko siya kilala, pero alam ng laman ko na may bahagi ako sa kanya. Para bang parte siya ng isang lihim na pilit kong iniiwasan. Hindi yan tao, bulong ni Maita, kumapit sa braso ko. Pero bakit siya mukhang bata? Hinila ko siya palayo sa bintana. Yan ang mas delikado. Kapag ang anyo nila'y inosente, mas malakas ang bisa nila sa damdamin. Mas madali kang malinlang.
Nagkulong kami sa loob ng silid. Sinindihan ko ang 3 kandilang puti na palagi kong dala, tinadtaran ng asin ang bawat bintana at pinto at pinasandal si Maita sa dingding. Ang paligid ay tila nananahimik, pero sa katahimikang yon, naririnig ko ang paghinga ng mga nilalang sa labas. Malalim, mabigat. Mula sa kisame, may narinig kaming kaluskos. Tik-tik, bulong ko. Sumilip ako sa siwang ng kisame gamit ang maliit na salamin na may ukit ng sagradong krus. Sa pagbaliktad ng ralbo. Epleksyon, nakita ko siya. Nakadikit sa kisame, baliktad ang katawan, matay nagliliwanag sa dilim. Isang babaeng tik-tik, mahaba ang dila, sumasayad sa kahoy, hinahanap kami. Biglang nagsalita si Maita. "Lira, parang ako yung hinahanap nila, hindi ikaw." Nagulat ako. "Bakit mo naman nasabi?" "Tingnan mo to." Aniya habang binubuksan ang kanyang palad. May sugat, pero hindi ordinaryong sugat. Hugis buwan at nangingitim ang gilid. Lumabas to kaninang madaling araw, pagkatapos kong mapanaginipan na ako ang magiging alay. Napakurap ako. Hindi pwedeng mangyari iyon. "Maita, hindi ikaw ang alay. Ako ang pinili. Ako ang bantay ngayon." Pero bago pa man ako makapagdesisyon kung paano siya poprotektahan, biglang huminto ang lahat ng ingay. Wala nang kaluskos, wala nang pag-ungol. Isang bigla ang katahimikan. Ang klase ng katahimikang hindi mapayapa, kundi mapanganib. Lumabas ako ng silid. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang buong sala na puno ng mga panabong na hayop, manok, pusa at itim na kambing. Lahat sila patay. Wala ni isang sugat, para silang natulog at hindi na nagising. Sa gitna ng sala, may nakaupong babae, nakaputing bestida, nakapikit. Hawak ang itim na batong pamilyar sa akin, si Iska, pero ngayon nakangiti siya. At sinong nagsabing tapos na ang gabi, Lira? Hindi ako makagalaw. Si Iska, hindi na siya ang babaeng nakadaster sa may ilog. Ngayon, ang anyo niya ay para bang sinaniban ng luma. Mas matanda kaysa sa sariling katawan, mas malamig kaysa sa ihip ng gabi. Nakangiti siya, pero ang mga mata niya, walang puti. Buong buo ang itim, parang tubig na walang ilaw. At sa kamay niya, hinahaplos niya ang itim na bato. Ang parehong batong nakita ko sa harapan ng bahay ni Aling Nena. "Bakit ka nandito?" Tanong ko, pilit pinatatag ang boses ko kahit nanginginig ang loob ko. "Hindi ako umalis, Lira," sagot niya, mabagal at banayad. "Ako ang tagapagbantay noon, pero pinili kong lumayo. Akala ko matatakasan ko ang sumpa, pero ikaw ang pinili ng dugo mo, hindi ka makakatakas." Gusto kong umangal, gusto kong sumigaw, pero tama siya. Lahi naming mga babae ang tagapagbantay ng itim na bato, isang sinaunang lakas na kinatatakutan at sinasamba sa parehong paraan. Isang batong nagtatali ng kapangyarihan at kabayaran. At sa bawat salinlahi, may isa na kailangan mag-alay, hindi ng dugo, kundi ng sarili. "Bakit ako?" Tanong ko, halos paungol. "Dahil ang dugo mo ay hindi buo," sagot ni Iska. "Kalahati mo'y manggagamot, kalahati mo'y tagakalaban." Nanlaki ang mata ko. "Hindi totoo yan. Tanungin mo si Aling Nena," anya sabay turo sa hagdan. Paglingon ko, bumaba si Aling Nena mula sa itaas. Mabagal ang lakad niya, hawak ang isang lumang kahon na may ukit ng mga sinaunang baybayin. Nakasuot siya ng pulang damit, hindi na siya mukhang matanda. Parang nabuhay ang kanyang mukha sa bagong anyo, mas sariwa, mas matalim. "Lira," sabi niya, "matagal ka na naming hinihintay. Anong ibig niyong sabihin?" Tanong ko. "Ano tong lahat na to?" Lumapit si Aling Nena, inilapag ang kahon sa harapan ko. "Buksan mo ito," aniya. "Malalaman mo kung sino ka at kung sino ang mga susunod mong kalaban." Unti-unti kong binuksan ang kahon. Amoy ng insenso, abale. "Oh,
at sinaunang damo ang bumalot sa paligid. Sa loob nito may 3 bagay. Isang kulubot na papel na may orasyon, isang pirasong punit na barong, at isang litrato. Litrato ng isang batang babae. May itim na gilagid at walang dila. Ang parehong nilalang na ngumiti sa akin kanina. Pero sa likod ng larawan, may pangalan, Lyra. Parang nabingi ako sa sarili kong pangalan, Lyra. Nakasulat sa likod ng larawan ng batang may itim na gilagid. Hindi ko maintindihan, ako ba yon? O ako ba'y nilalang na ginaya ang anyo ng isang alaala? Tiningnan ko si Aling Nena, pero hindi siya umiwas ng tingin. Doon ko napagtanto, hindi ito simpleng kwento ng bakasyon. Matagal na itong sinimulan, bago pa man ako isinilang. Hindi ako yan, bulong ko. Pero si Iska ay umiling. Yan ka, o yan ang iniwan mong bahagi noong una kang tinawag ng bato. Hindi ko to natatandaan. Dahil binura namin, singit ni Aling Nena. Sa tulong ng orasyon sa papel na yan, inilihim namin sa'yo kung sino ka para mabuhay kang normal, malayo sa mga alitap-tap ng gabi. Tiningnan ko ang lumang papel. Isinulat sa sinaunang baybayin, may mga tuldok ng dugo na natuyo sa sulok. Isang bahagi sa akin ang nagsisigaw ng pagtutol. Pero mas malakas ang tibok ng puso kong nagsasabing totoo ito. Marahil kaya ako palaging naiiba sa mga bata noon. Marahil kaya kahit sa Maynila, hindi ako tinatantanan ng mga panaginip, ng mga multo, ng amoy ng insenso sa tuwing malapit na ang bagyo. Lyra, bulong ni Iska, kailangan mong tanggapin ang papel mo. Anong daan? Tanong ko, paos na sa kaba. Susi ka, sagot ni Aling Nena. Sa pagbubukas ng lagusan sa pagitan ng mga nilalang at ng ating mundo. At ngayong gabi, tuluyan na itong magaganap. Napalingon ako kay Maita. Namumutla siya sa isang sulok, hawak-hawak ang palad niyang may sugat pa rin. Gusto ko siyang ipagtanggol, iligtas, alisin mula sa lahat ng ito. Pwede pa itong pigilan, bulong ko. Ngunit lumindol, umugong ang buong bahay. Mula sa ilalim ng lupa, may tunog na parang basag na buto, tila galing sa libingan. At sa gitna ng sala, bumuka ang sahig. Hindi ito simpleng bitak, isang bilog na ukit na tila mata ng ahas, umiikot, lumiliwanag, usok na itim ang lumabas. Lyra, sambit ng boses mula sa hukay. Ibalik mo ako. Paglingon ko, wala na si Iska, wala na si Aling Nena. Ako na lang, at ang batong itim na ngayon ay tumitibok para bang may puso. At sa bawat tibok, humihigop ito ng liwanag. Hindi ko alam kung anong mas malakas, ang tibok ng bato o ang tibok ng dibdib ko. Parang pareho silang umaalingaw-ngaw sa pandinig ko, nagpapaligsahan sa kung sino ang unang sasabog. Lyra, isara mo yan. Sigaw ni Maita mula sa sulok, pero hindi ko alam kung paano. Ang ukit sa sahig ay buhay. Umiikot-ikot na tila mata ng hayop na matagal nang natutulog at ngayoy gising na ulit. At sa bawat ikot nito, lumalabas ang mga aninong walang katawan, mga hugis na parang usok pero may mukha ng tao o dating tao. Bakit ako? Bulong ko sa sarili ko, kahit alam ko na ang sagot. Ako ang tagapamagitan, ako ang susi, at sa gabing ito, wala akong karapatang umatras. Mabilis kong hinugot ang papel ng orasyon mula sa kahon. Hindi ko lubos na naiintindihan ang baybayin, pero parang gumagalaw ito sa paningin ko. Parang binabasa ng isip ko ang kahulugan kahit hindi ko binibigkas. Inilapag ko ang papel sa sahig, sa tabi ng batong itim. Huminga ako ng malalim, sabay hawak sa bato, mainit, tumitibo, mga para akong humahawak sa sariling puso ng isang nilalang. Sa ngalan ng dugo ng mga nauna, bulong ko, pilit inaalala ang itinuro ni Lola. Sa ngalan ng liwanag ng buwan at alab ng apoy, itigil ang daang bumabaluktot sa katotohanan. Kumidlat, tumigil ang hangin. Mula sa bitak, umakyat ang isang anino, mas malaki sa lahat ng nakita ko kanina, matangkad. Baluktot ang likod, hiwalay ang mga kuko, parang kutsilyo ng karpintero. Pero ang mukha niya, pamilyar. Si tatay?
Napaatras ako. Hindi, patay ka na. Lira, bulong niya. Ako ang ginamit nilang una. Ako ang naging bantay bago mo pa alam ang lahat. Ngayon, kailangan mo akong palayain. Umiling ako. Hindi ito ang paglaya. Ito ay paghigop ng liwanag, hindi pagbalik ng kaluluwa. Ngunit ngumiti siya. At anong gagawin mo kung ang kapalit ng pagsara ay buhay ng isang inosente? Lumingon ako kay Maita. Hindi siya makagalaw. May aninong bumabalot sa kanyang paanan. Isa na siyang alay. At kung isasara ko ang daan, mawawala siya. Pumili ka, Lira. Bulong ni tatay. Ako o siya? At sa gitna ng dilim, muling tumibok ang bato 3 beses. Parang orasan ng kamatayan na unti-unting nauubusan ng oras. 3 tibok, 3 tanong, 3 kapalaran. Hawak ko pa rin ang batong itim, pero ramdam ko na hindi na ito basta bato. Isa na siyang buhay na nilalang na nagmamasid, naghihintay at nagpapasya. Sa bawat tibok nito, may hinihigop itong bahagi ng paligid, liwanag ng kandila, init ng hangin, lakas ng loob. Lira, sigaw ni Maita. Masakit, parang may humihila sa loob ko. Nangingisay na siya ngayon at unti-unting pumupula ang kanyang mata. Hindi dahil sinasaniban siya, kundi dahil kinakaladkad ang kanyang kaluluwa palabas ng katawan. Ginagawa siyang pinto, isang daanan ng nilalang na nais pumasok muli sa ating mundo. Umiyak ako, hindi ko na mapigilan. Hindi ito ang gusto ko, sigaw ko sa batong itim. Hindi ako pumili nito. Pero pinili ka, sagot ng boses sa paligid. Hindi kay tatay, hindi kay Iska, hindi kay Aling Nena. Isang tinig na tila galing sa ilalim ng lupa, malalim, mahaba at puno ng panunumbat. Pumili ang dugo mo at ang dugo'y hindi nagsisinungaling. Biglang bumukas ang kahon sa sahig at ang papel ng orasyon ay nagliyab mag-isa. Unti-unting nasunog habang umiikot-ikot sa ere na para bang ayaw nitong ipaubaya sa akin ang kapangyarihang bumura sa lahat. Tigilan mo to! Sigaw ko. Kung may dapat mawala, ako na lang. Huwag si Maita. Ngunit muling lumindol at mula sa sahig umangat ang mas malaking bitak, isang itim na bilog na tila mata ng demonyo. Mula roon, tumagos ang isang binti, makunat, balot ng putik at lumot. Isang nilalang na hindi dapat matawag. Lira. Ungol ng nilalang. Anak ka ng liwanag, pero isinilang ka sa pagitan ng dilim. Sa mga salitang yon, naalala ko ang isang gabi noong bata pa ako. Bumisita si Lola at bininyagan ako ng lihim sa likod ng bahay. Sabi niya, may dala kang 2 mundo. Mag-ingat sa araw na pipili ka, Lira. Ito na nga yun. Nilapit ko ang batong itim kay Maita. Umiiyak na siya ngayon, pero sumisigaw pa rin. Lira, wag, baka ikaw ang kunin. Ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay, pinagdikit ang aming palad at ipinikit ang aking mga mata. Kung may dadalhin ang bato, hatiin mo. Kalahati sa akin, kalahati sa kanya. Biglang sumigaw ang nilalang mula sa bitak, lumindol ulit. At sabay kaming nahulog, hindi sa lupa, kundi sa isang lugar na hindi sa mundo. Walang bigat, walang hangin, walang ingay. Pero buhay pa ako. Ramdam ko yon sa bawat tibok ng puso kung hindi ko alam kung normal pa ba ang ritmo. Sa paligid ko, may liwanag, pero hindi liwanag ng araw o kandila. Parang kulay pilak na hamog, kumakapal sa bawat hakbang ko. Maita? Mahinang tawag ko, walang sagot, hanggang sa may marinig akong mahinang hikbi. Tumakbo ako papunta sa tunog at doon ko siya nakita, nakaupo, yakap ang tuhod, nanginginig. Lira, nasaan tayo? Tanong niya. Inalalayan ko siya. Hindi ko alam. Pero buhay pa tayo. Baka ito ang mundo sa pagitan. Ang sinasabi sa mga kwento ni Lola. Lugar ng mga alitaptap at aninong naghahanap ng katawan. Tumayo kami, magkahawak ang kamay, habang tinatahak ang landas na nababalot ng usok at pilak. Sa malayo, may mga hugis, parang mga estatwa nakatayo sa dilim. Pero paglapit namin, hindi pala sila bato, mga tao. O dating tao, nakatayo sa gitna ng espasyo, tila wala ng kaluluwa.
Iba-iba ang anyo nila, may sanggol, may matanda, may dalaga, at lahat sila may itim na marka sa dibdib. Lira, sabi ni Maita, pareho tayong may ganyan. Tumingin ako sa dibdib ko. Doon, malinaw ang hugis buwan na marka, parehong meron kay Maita. Pintuan tayo, bulong ko, at ang lugar na to naghihintay ng daan palabas. Biglang may bumulong sa likod namin. Hindi lahat ng pinto ay dapat buksan. Paglingon ko si Iska, pero iba na siya. Nakasuot siya ng balabal na gawa sa mga dahon at buto, at sa mata niya may liwanag, puti, malamig. Bakit mo kami dinala rito? Tanong ko. Hindi ako, sagot niya. Kayo, nang tinawag mo ang bato at hinati mo ang sarili mo, nagising mo ang luma, ang dating bantay ng pagitan. Anong kailangan naming gawin? Isa sa inyo ang kailangang manatili rito, isa ang makakauwi. Ganun lang kasimple. Umiling ako. Hindi pwede, pareho kaming babalik. Ngumiti si Iska, malungkot. Bawat pintuan may presyo, walang sino man ang makakalusot na walang iniwang anino. At sa likod niya, lumitaw ang isang figura, si tatay, ngunit may mga pakpak ng paniki. Ang balat niya'y nabubulok at sa likod ng kanyang ulo may lumalabas na sungay. Lira, bulong niya. Wala ka nang magagawa, piliin mo na kung sino ang iiwan mo. Nanigas ang buo kong katawan. Ang imahe ni tatay, nilalang na may pakpak ng paniki at nabubulok ang anyo, ay parang bangungot na gising, pero hindi ito panaginip. Ang amoy ng lupa't asupre, ang bigat ng hangin sa pagitan naming tatlo, lahat ito ay totoo. Tay, bakit ikaw? Halos hindi ko na maibulalas. Dahil ako ang una nilang kinuha. Sagot niya, hindi galit, hindi rin mapagkumbaba. At ngayon, ikaw ang susunod. Hindi mo ba ako ipagtatanggol? Hindi mo ba kami ililigtas? Lira, bulong niya, hindi lahat ng nilalamon ng dilim ay masasama. Minsan, kami nagiging kasangkapan ng balanse. Ikaw ang susi, ikaw ang timbang, at ang pagpili mo, ang magpapasya kung anong nilalang ang maghahari sa mundo. Naguluhan ako. Binalingan ko si Maita, nakatingin siya sa akin, umiiyak pero tahimik. Kung isa sa amin ang kailangang maiwan, sabi ko, pilit nilalabanan ng luha. Ako na lang, ako ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ako ang may kaugnayan sa batong itim, ako ang may marka ng tagapagbantay. Lira, hindi! Umiyak na si Maita. Hindi ko to kaya mag-isa. Hindi ko alam ang mga alam mo. Wala akong kakayahan. Hindi ka kailangang mag-isa. Babalik ka sa mundo at ilalayo mo ang bato. Itatago mo sa mga gaya nila. Sabay turo ko kay tatay at kay Iska. Umiling si Iska. Hindi mo pwedeng iwasan ang dugo mo, Lira. Kahit saan ka magtago, hahabulin ka ng anino mo. Pero may karapatan pa rin akong pumili, hindi ba? Sabat ko. Kung ang pinto ay isang alay, ako ang alay ngayon. Hinawakan ko ang kamay ni Maita. Pilit ko siyang inilalakad pa atras. Bumalik ka sa mundo. Paano? Bumaling ako sa liwanag sa malayo, isang puting bilog na tila buwan pero kumikilos, parang umiikot. Lumakad ka papunta dyan, huwag kang lilingon. Tumango siya, umiiyak pa rin. Lira, sabihin mo sa mundo, huwag magtiwala sa tahimik na lupa, dahil ang pinakamalalim na panganib ay yung hindi humihinga pero nanonood. At sa bawat hakbang niya papalayo, pakiramdam ko'y unti-unting nawawala ang bigat sa dibdib ko. Pero sa bawat tibok ng batong itim sa paligid, nararamdaman kong ako'y unti-unting naging bahagi ng ibang bagay. Hindi na ako basta tao, isa na akong tagapamagitan. At ang pintong ito, hindi na kailanman isasara. Nang tuluyang mawala si Maita sa liwanag, humigpit ang dilim sa paligid ko. Parang bawat aninong nanonood kanina, ngayon ay gumagalaw na, umuungol, naglalakad palapit. Hindi ko alam kung nilalang ba sila o alaala lang ng mga nawalang kaluluwa. Handa ka na ba, Lira? Tanong ni Iska, nakatayo pa rin sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang daan ng mga tagapamagitan ay hindi tahimik, hindi rin marangal. Ito'y madugo, masalimuot.
at hindi na pwedeng talikuran. Tumingin ako sa kanya, mata sa mata. Kung ito ang kailangan para mailigtas ang isa, para maputol ang pag-ulit ng sumpa, oo, handa ako. Tumango siya, saka iniabot ang isang bagay, isang kutsilyong gawa sa animoy itim na buwan. Ito ang hiwaga ng paghihiwa. Gamitin mo ito para buuin muli ang sarili mo. Hindi na sapat ang katawan mo bilang tao. Kailangang putulin mo ang tali ng pagkatao upang maging daan. Hinawakan ko ang kutsilyo. Mabigat ito, pero parang natural sa kamay ko. Tumalikod ako sa liwanag at huminga ng malalim. Saan ako magsisimula? Tanong ko. Sa puso, sabi niya. Dahil doon, unang huminga ang batong itim. Nanginginig ang kamay ko habang itinutok ko ang talim sa dibdib ko. Hindi ito sakit na pisikal lang. Sa bawat lalim ng hiwa, naramdaman ko ang mga alaala. Si nanay, si lola, ang mga araw na ako'y bata pa lang at hindi pa alam ang bigat ng dugo. At nang pumutok ang dugo sa hiwa, hindi ito pula, itim. Tumingala ako, ang buong kalawakan sa itaas ay parang bumukas. Naging mata. Isang higanting mata na nagmamasid, nagtatala. At ang lupa sa paanan ko ay lumambot. Parang may mga kamay na humihila sa akin pababa. Hindi para kainin ako, kundi para muling buuin ako. Sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw ang isang boses mula sa kailaliman. Malalim. Parang hindi lang isa, kundi libu-libong tinig na pinag-isa. Lira ng lahi, anak ng kalikasan, tagaputol at tagapagdugtong, ano ang iyong kahilingan? Tumindig ako, kahit duguan, kahit nanginginig. Kalayaan mula sa siklo, isang bagong simula, isang bantay na hindi alipin ng dilim, kundi tagapamagitan ng liwanag. Tahimik ang paligid hanggang sa magsimulang gumalaw ang lupa sa ilalim ng paa ko. Isang pinto ang bumukas. Ngunit sa likod nito, hindi lang isang mundo ang nandoon, kundi tatlong mundo. Isa'y lubog sa itim na ulap, puro halakhak ng mga gutom na nilalang. Ang isa na may puting kapatagan, tahimik pero may alingaw-ngaw ng sigaw na tila pilit pinipigil. At ang pangatlo, parang salamin ng mundo natin, pero nabaluktot ang mga anyo. Ang langit ay laging pulang kulay buwan at may mga aninong gumagapang sa gilid ng paningin. Isang boses ang gumuhit sa loob ng isip ko. Pumili ka, Lira, dahil ang pintong iyong nilikha ay di na maaaring isara, ngunit maaaring mong igiya. Pinili ko ang 300. Hindi dahil ito ang pinakamaliwanag, hindi rin ito ang pinakamadilim. Pero ito ang mundo kung saan maaaring magsimula muli ang mga gaya ko, ang mga di lubusang tao, ngun, at hindi rin ganap na nilalang. Isang mundo ng mga tulad kong tagapamagitan. At paglapag ng paa ko sa bagong lupa, naramdaman kong nagbago ang katawan ko. Hindi na ako hinahabol ng takot, kundi binabalot ng kaalaman. Parang naiintindihan ko na ang mga bulong ng hangin. Ang bawat yabag sa lupa ay may kahulugan. Ang mga dahon sa itaas, nagkukwento ng kasaysayan ng bawat isa sa kanila. Lumapit sa akin si Iska. Hindi na siya si Iska. Mas matangkad na siya. Ang kanyang balat ay kumikislap gaya ng abo at ang kanyang mga mata ay salamin ng kalangitan ng 3 mundo. Nasa iyo na ang kapangyarihan ng pagpili, wika niya. Ngayon, maaari kang magbalik sa mundo ng tao, pero hindi bilang isa sa kanila, kundi bilang bantay, albularyo at alagad ng balanse. Paano ko babalikan si Maita? Tanong ko. Ngumiti siya. Siya na ang naghihintay sa iyo, ngunit ang pagbabalik ay may kapalit. Kapalit? Nilingon ko ang pintong pinanggalingan ko. Tila unti-unti na itong nagiging usok. Bawat pagbabalik ay pagkalimot, anya. Maaari mong masilayan ang mahal mo, ngunit hindi ka nakilala ng kanilang alaala. At kung sadyang mahal mo sila, kailangan mong bantayan sila. Mula sa dilim, tahimik, walang pangalan. Paano kung hindi ko kayanin? Ang mga tulad natin, Lira, ay hindi pinipili ang kayang kayanin. Pinipili natin ang dapat. Sa huling pagkakataon,
Nilingon ko ang tatlong mundo at humakbang ako pabalik sa daigdig ng tao. Dala ang sugat, ang bato at ang sumpa. Pero sa puso ko, isang panata. Hindi ako babalik para maging tao. Babalik ako para maging bantay. Pagbalik ko sa ating mundo, parang lahat ay kapareho. Pero hindi. Ang mga kulay ay mas maputla, ang hangin ay mas magaan ngunit puno ng mensahe. Lahat ng bagay ay tila mas buhay o marahil ako na ang mas gising. Tumapak ako sa harap ng bahay ni Lola. Gabi na, pero bukas ang ilaw. Mula sa bintana, nasilayan ko si Tia Ising, si Maita at si Lola na tila tahimik na nagkakape. Walang bakas ng gulo. Parang hindi nila naranasan ang halimaw sa likod ng bundok. Gusto kong kumatok. Gusto kong isigaw na buhay ako, na andito ako. Pero totoo nga ang sinabi ni Iska, wala na akong pangalan sa alaala nila. Isa na lang akong anino. Maya-maya, lumabas si Maita, may dalang banig. Umupo siya sa silong ng bahay, gaya ng dati naming gawain tuwing gusto naming tumakas sa init o sa gulo. Napatingin siya sa direksyon ko, saglit lang, parang naramdaman niya ako. May multo ka bang kasama? Biro ni Tia Ising mula sa loob. Hindi po, sagot ni Maita, pero parang may kilala ako sa hangin. Napaluha ako, hindi ko alam kung sa tuwa o sa lungkot. Umupo ako sa sanga ng punong mangga sa tapat ng bahay. Dito ako magbabantay. Kahit di na nila ako kilala, ako pa rin ang maglalakad sa gabi para itaboy ang mga nilalang ng dilim. Biglang bumigat ang hangin. Mula sa malayo, narinig ko ang tunog ng matagal ng pamilyar sa akin, ang huni ng tiktik. Hindi pa tapos ang laban. Tiningnan ko ang aking kamay, bumalik ang kutsilyo ng itim na buwan, at sa dibdib ko nagniningas ang simbolo ng batong itim, hindi bilang sugat, kundi bilang tanda ng bagong buhay. Tumayo ako mula sa sanga at lumakad palayo. Ang bayan ay tahimik, pero ang gabi ay nagsisimula pa lang. Maraming aswang ang nagkukubli sa anyo ng tao. Maraming nilalang ang nakakalimot sa balanse. At kailangan ng isang tulad ko para paalalahanan sila. 1, 2, 3. Mahinang bulong ko. Maghanda na kayo. May bantay na muling nagbabalik. Sa dilim ng gabi, nakita ko ang pulang buwan muling sumilip sa ulap. At mula sa anino ng simbahan, may 3 pares ng mata ang nagliwanag. Hindi pa tapos ang lahat. Mula sa bubungan ng lumang simbahan, 3 pares ng mapupulang mata ang nakatitig sa akin. Matatalim, mapanuri, gutom. Hindi na ito mga ordinaryong nilalang. Ang aura nila ay iba, malamig, parang putik ng libingan, at may halimuyak ng kamatayan sa paligid nila. Isa sa kanila ang bumaba mula sa bubong, isang babae. Maputi ang buhok, mahaba, parang sinuklay ng hangin ng bangin. Nakasuot siya ng barot saya, pero ang kulay nito'y kulay kalawang at tuyong dugo. Ang balat niya'y kulay abo at sa ngiti niya may mga ngipin na parang karayom. Matagal ka naming hinintay, Lira. Sambit niya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi ako gumalaw. Hindi pa ito oras ng pag-atake. Kailangan ko ng impormasyon. Alam mong hindi ka na isa sa kanila. At hindi ka pa rin isa sa amin. Pero ikaw ang susi sa pagbubukas ng ika-4 na pintuan. Dagdag pa niya. Ika-4? Tanong ko. 3 lang ang nakita ko. Ngumisi ang babae. Dahil ang ika-4 hindi mo makikita hanggat hindi mo inaalala kung sino ka talaga bago ka naging albularyo. Sa puntong iyon, kumirot ang ulo. Napaatras ako, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng kanyang mga salita. At saka ko siya tinanong, sino ka ba talaga? Tumawa siya. Ako ang ina ng unang tiktik, at ngayong gising na akong muli, ikaw lang ang makakapigil sa pagsilang ng bagong panahon ng gabi. Nagsimulang gumalaw ang lupa, ang simbahan ay umuungol. At mula sa likod niya, lumabas ang 2 pang nilalang, lalaki, mahaba ang kuko, nagliliyab ang mga mata. Ang digmaan ay malapit nang magsimula, lumiyab ang paligid ng lumang simbahan. Hindi apoy na karaniwan, kundi apoy na asul, parang ningas mula sa ibang mundo.
Sumingaw ang hangin ng asupre at insenso at ang tunog ng mga matandang panalangin ay naghalo sa huni ng tiktik. Tumindig ang tatlong nilalang sa harap ko, ang ina ng tiktik at ang dalawang lalaking may matatalim na kukutmatang parang apoy sa kadiliman. Nakapalibot sila sa akin pero hindi pa umaatake, tila may hinihintay sila. Sa ilalim ng aking balat, naramdaman ko ang pagtibok ng batong itim. Hindi ko alam kung ako ba'y tao pa rin o albularyo pa o isa ng bagay na hindi maipaliwanag. Pero alam ko, ako pa rin si Lyra. At sa bawat pintig ng puso ko, may sumisigaw ng paninindigan. Bumigkas ako ng orasyon. Lumutang ang usok mula sa lupa, itim, mabigat, parang hinugot mula sa hukay ng mga espiritu. Sa usok na iyon, nabuo ang anyo ni Lola. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ako at tumango. Bantay ka, bulong niya sa hangin. At doon ko naintindihan, ang digmaan ay hindi laban ng dugo, kundi laban ng alaala, paninindigan at panata. Hinugot ko ang itim na kutsilyo. Umilaw ito. Sa gilid, may ukit na ngayon. Pangalan ko. Lyra, handa ka na bang pumasok sa ika-4 na pintuan? Tanong ng ina ng tiktik. Kung iyon ang kailangan para itigil ang pagbabalik ng dilim, oo, sagot ko. Ngumisi siya. Hindi ito basta pintuan, ito ang pagharap sa sarili mong kaluluwa. Pumikit ako. Ang lahat ng lapait, sigaw, luha, bumalik na parang agos ng baha. Nakita ko ang batang ako, umiiyak sa gitna ng sunog. Nakita ko ang ama kong may sugat sa dibdib. Inaalok ako ng halamang gamot. Nakita ko ang ina ko, nilamon ng dilim. At doon ko naalala, hindi lang ako albularyo. Anak ako ng isang nilalang ng gabi at ng isang manggagamot ng liwanag. Ako ang bunga ng dalawang mundo. Pagdilat ko, nagliwanag ang paligid. Ang simbahan ay naglaho. Nakatayo na ako sa gitna ng gubat sa harap ng isang itim na pintuang gawa sa kahoy ng balete, may ukit ng buwan, araw at bituin. Ito na ba? Tanong ko sa sarili ko. Sa likod ko, walang mga nilalang, tahimik na ang paligid. Pero sa loob ko, ang tinig ng ina ng tiktik ay bumubulong. Buksan mo kung kaya mo. Tumindig ang balahibo ko sa batok habang pinagmamasdan ko ang pintuang gawa sa kahoy ng balete. Hindi ito ordinaryong lagusan. Ang mga ukit sa kahoy ay kumikilos, ang araw ay umiikot, ang buwan ay kumukurap, at ang bituin ay parang nabubuhay. Sa bawat tiklop ng kahoy, naroon ang kwento ng mga nilalang na kinalimutan ng panahon. Huminga ako ng malalim. Inilapat ko ang palad ko sa pinto. Mainit. Hindi sa init ng araw, kundi init ng espiritu. Parang tinanggap ng kahoy ang dugo ko. Kinilala ang ugat kong nanggaling sa liwanag at dilim. Biglang, may sumambulat na liwanag. Tinangay ako ng hangin. Hindi pa taas, kundi papaloob. Parang sinisip-sip ako ng loob ng pintuan. Tumili ako pero walang boses na lumabas. Tila ang mismong kaluluwa ko ang hinihila papunta sa ibang dimensyon. Pagdilat ko, naroon na ako sa isang lugar na parang salamin ng mundo pero laging gabi. Ang langit ay kulay abo, ang buwan ay pulang dugo at ang mga puno ay patay ngunit nakatayo. Sa malayo, may nayon. Maliliit na bahay, may apoy sa loob pero walang usok, walang tao. Naglakad ako. Tahimik ang lahat, pero sa bawat hakbang ko, may ingay ng boses na pabulong. Hindi ka nila tinanggap, hindi ka nila minahal, hindi mo sila maililigtas. Tinig ng alinlangan, tinig ng madilim na bahagi ko. Bigla may batang babae sa gitna ng daan. Nakaupo siya sa ilalim ng puno. Malungkot ang mukha. Hawak niya ang isang basag na anting-anting, eksaktong kapareho ng pag-aari ko noong bata pa ako. Lumapit ako. Ako ba ito? Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot. Nang tumingin siya sa akin, lumuha ang kanyang mga mata, pero ang luha ay itim. Dinala mo ako rito, Anya. Iniwan mo ako.
Nang hawakan ko siya sa balikat, lumiwanag ang paligid at bumalik ang alaala ng gabing tumakbo ako mula sa aking ina nang hindi ko alam na siya pala'y nilalamon na ng sarili niyang dilim. Nais kong humingi ng tawad, ngunit bago ko pa mabigkas, bumulusok mula sa lupa ang isang nilalang, itim na usok, may matutulis na pakpak at ngipin, at tinig na pamilyar. Ayaw naming mabuo ka, dahil kapag ikaw ay buo, kami ang mawawala. Ito ang nilalang ng takot, ang halimaw na likha ng sarili kong trauma. At ngayon, handa na siyang lumamon muli. Tumindig ako sa harap ng nilalang na lumitaw mula sa usok. Mata niya'y walang puti, tanging itim na puwang ng kawalan. Pakpak niyang tulad ng paniki ay kumakampay sa hangin na tila humihinga rin ng kasamaan. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang boses niya, boses ko. Lira, sabi ng halimaw, ako ang di mo kayang tanggapin, ako ang takot mo, ako ang galit, pangungutya at paninisi. Nangilid ang luha ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong totoo. Sa lahat ng taon ng pagig, albularyo, sa lahat ng pinilit kong gamutin, pinatahimik, niligtas. Ang sarili ko ang hindi ko kailanman inalay ng pagkalinga. Hindi mo ako malalabanan, bulong niya, dahil ako ang naging dahilan ng lakas mo. Kung mawala ako, sino ka pa? Tahimik kong binunot ang batong itim mula sa bulsa ng aking baro. Umilaw ito, hindi malakas, kundi banayad. Parang huni ng loob, hindi sigaw ng giyera. Hawak-hawak ito, humakbang ako palapit sa nilalang. Hindi kita lalabanan, sagot ko. Tatanggapin kita. Nag-alon ng lupa, tumili ang hangin. Lumakas ang pagngit-ngit ng nilalang, ngunit nag-alinlangan siya. Hindi mo ako maaaring yakapin, ako ang kadiliman. Lahat tayo may dilim, pero hindi ko na kailangang itago ka. Lumapit ako. Ang batang ako ay nakatayo pa rin sa gilid, pinagmamasdan ang tagpong iyon. Nang niyakap ko ang nilalang, nagliyab ang katawan nito, hindi sa apoy ng puot, kundi sa apoy ng paghilom. Isa-isang naglaho ang mga pakpak, ang ngipin, ang mga mata ng dilim. At sa bisig ko'y nanumbalik ang batang Lira, umiiyak, yakap-yakap ako. Sa paglalakbay kong ito, hindi ang mga halimaw sa paligid ang pinakamapanganib, kundi ang halimaw sa loob, ang mga hindi pinatawad na sugat, ang mga tanong na walang sagot,